Breaking news, umabot na sa 200 ang mga nasasawi sa palaki na kilos protesta na nangyayari mismo sa loob ng Iran. Pero bakit 40 lamang ang ibinabalita ng ibang news site? Nasa 13 araw na ang protesta na nangyayari sa Iran laban sa kanilang gobyerno. Sa halip na ito ay humupa palaki pa ng palaki. At sa protesta na nangyayari, may inamin si Ayatollah Ali Khamenei at ang kanyang direktang buwelta laban sa presidente ng Amerika na si President Donald Trump. Ano kayang bagay ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. January 10 na tayo ngayon. Napakabilis ng panahon. At mga kaibigan, nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako pa rin tayo sa balita sa West Asia. Ito mga kaibigan ay tungkol sa isang napakalaking kaguluhan na nangyayari mismo sa loob ng Iran. At ang kalaban pa ng gobyerno ng Iran ay mismong mga Iranians. Kasama rin sa ating mapag-uusapan ang United States of America sapagkat merong napakatinding buwelta itong si Ayatollah Ali Khamenei laban kay President Donald Trump. Pero unahin muna natin mga kaibigan ang update tungkol sa palaki na kilos protesta na isinasagawa ng mga Iranians laban sa kanilang supreme leader na si Ayatollah Khamenei. Sinisisi ng mga Iranian si Ayatollah sa napakatinding kahirapan na tinatamasa ngayon ng mga Iranians. Ngayon mga kaibigan, 13 araw na ang kilos protesta na nangyayari sa Iran. Pero iba't iba ang mga numero ng mga taong nasasawi sa inire-report ng ibang mga news site international pa. Merong mga nagsasabi nasa mga 30, merong mga nagsasabi 40. Katulad na lang ng information na inyong nakikita. Ang nag-ulat nito, Iran International. Pero kinwestiyon ito. Mayroong mga nagsasabi na hindi patas kung magbalita ang ilang mga news site. Ayon sa kanila, tila ba meron silang pinagtatakpan. Dahil ayon nga sa iba 30, ayon naman sa iba 42. Pero ayon sa mga doktor mga kaibigan at ang doktor mula pa sa Iran. Katulad na lang ng ibinalita ng Time. Maliwanag ang kanilang headline na ganito ang sinasabi, Doctor says, more than 200 reported ang mga nasawi sa Tehran dahil ang rehimeng Ayatollah Khamenei ay gumamit na ng dahas, ginamit na ang kanilang armas at ginamit ito mismo doon sa mga nagpoprotesta. Ano naman ang makukuha ng Iran kung sakaling pagtakpan nila kung ano ang katotohanan tungkol sa mga numero ng mga nasasawing mga protesters? Malaki mga kaibigan sapagkat magiging kalaban ng Iran ang iba't ibang mga international group, iba't ibang mga bansa. Baka ang masaklap maging ang kaibigan ng Iran ay kondinahin na rin ang kanilang ginagawa. Kaya marami ang mga nagsasabi baka pinagtatakpan ng Iran ang katotohanan tungkol sa mga nasasawi na mga protesters, lalong-lalo na mga kaibigan na merong napaulat na mismong ang Iran na ang nagputol ng kanilang internet connections at international phone calls. Ibig sabihin, hindi na gaanong maibabato sa internet ang information na nangyayari mismo sa loob ng Iran. At maliban pa riyan mga kaibigan, malaki rin ang possibility na maaaring pinagtatakpan ng Iran ang katotohanan tungkol sa mga nasasawing protesters dahil naglabas na ng pahayag ang United States of America. Ayon kasi kay President Donald Trump na kung merong mga masasawi na mga protesters ay gagawa na ng aksyon ang United States of America.
kasama ng United States of America na gagawa ng aksyon ang Israel. Kaya ayon sa mga eksperto, marahil ito ang dahilan kung bakit tila pinagtatakpan ng Iran ang katotohanan tungkol sa mga numero ng mga nasasawi. Pero mga kaibigan, hindi ko sinasabi na yun na talaga ang katotohanan dahil tayo ay nakikibalita lamang. Ako man mismo, wala ako doon sa Iran. Tayo ay kumukuha lamang ng mga information na makukuha sa mga mapagkakatiwalaang mga nagbabalita. Nasa sa inyo pa rin kung ano ang inyong paniniwalaan. Nasa 42 nga lang ba ang mga nasasawi o lampas 200 na ayon sa ebidensya na ating ipinakita? Ganun pa man mga kaibigan, nagbabalita lamang tayo kung ano ang ating nasagap. Pero mga kaibigan, may inamin itong si Ayatollah Ali Khamenei. Ayan, ayon sa ulat ng BBC, may headline na ganito: Iran leader says protesters are vandals trying to please Trump. Ano naman ang pag-amin dito? Maliwanag mga kaibigan na sinabi ng leader ng Iran na ang mga Iranians ay kumukuha ng atensyon kay President Donald Trump. Kung baga, inamin na rin ni Ayatollah na ang mga Iranians ay humihingi ng tulong kay President Donald Trump. Lalong-lalo na, meron kasing pangako itong si Trump na tutulungan nito ang mga Iranians. Dagdag pa sa ulat ng Iran International, millions, ayan mga kaibigan, millions of Iranians nasa mga lansangan na. Nagpoprotesta ito laban kay Ayatollah Ali Khamenei. Millions na rin ang mga sumisigaw at isinisigaw nila ang pangalang Reza Pahlavi. Nais nila na itong si Reza Pahlavi ay umupo bilang pinuno ng Iran at nais na nilang patalsikin itong si Ayatollah Ali Khamenei. Tila nagkakaroon naman ng lakas ng loob ang mga protesters at mga supporters ni Reza Pahlavi dahil sa pangako ni US President Donald Trump. Pero nagsalita ang pamunuan ng Iran at merong direktang mensahe para kay US President Donald Trump. Ayon dito, Supreme Leader tells Trump to focus on problem of US. Tahasang sinabi ni Ayatollah Khamenei kay President Donald Trump na huwag nang makialam sa problema ng Iran at tubagin na lang daw ni President Donald Trump ang problema ng kanyang bansa. Nako, matinding gulo ito. Sana nga ay magkaayos na lang ang mga tao at gobyerno ng Iran dahil sa kaguluhan na nangyayari ngayon walang ibang pinakatalo kundi ang mga civilians, mga kabataan. Ano kaya ang pinakamagandang solusyon upang makaahon sa matinding kahirapan ang Iran ngayon? Kailangan ba talagang magpalit ng liderato? Yung liderato ba na may kaibigan na handang tumulong at suportahan ang kanilang ekonomiya? O hindi talaga kailangan ng ibang mga bansa? Ang solusyon ay nasa loob lamang ng kanilang bansa. Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento o mga opinyon tungkol sa usaping ito dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Mga kaibigan, abangan at antabayanan lamang ang mga susunod na update sa Iran at sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman. At mga kaibigan, nais ko po palang pasalamatan yung mga nag-donate upang maipagpatuloy ang ating feeding program sa mga isla sa Cebu. Namimigay po tayo ng bigas, damit, tsinelas para sa mga kabataan. At kung sakaling nais mo na maging bahagi o donors ng programang ito, ay bukas pa po ang ating tanggapan. Maaaring mag-send lamang ng message dito sa official page ng Usapang Banal. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!